Magandang araw mga boss. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-welding ng naputol na elbow ng mga motorsiklo. Ayan, yan sa binilugan ko ayan po yung naputol. As in putol na putol po talaga yan. Papakita po natin yung pinakasimpleng paraan para hindi na kayo mahirapan. Kailangan lang dapat marunong kayo mag-welding ano. Ayan. Ang una nating dapat gawin wag muna natin tatanggalin yung elbow. Kailangan muna natin siya i-spot dun sa magkabilang side ng elbow para pag tinanggal natin hindi na siya gagalaw. Ang kailangan na lang natin gawin ay mag full weld. Kailangan po natin siyang ispatan ng kabilaan. Pwede ring tatlong ispat para talagang sure ball talaga na hindi na siya gagalaw pag tinanggal. Ayan. Pwede na siyang tanggalin mga boss. Ito na nga at sinisimula na siyang tanggalin. Yung diskarte na to mga boss ito yung pinakasimpleng paraan, lalo na kung yung elbow ng motor nyo nakakabit sa sidecar at mahirap tanggalin kapag nakakabit sa sidecar yung motor nyo, kasi may mga ganun lalo na dito sa amin sa Masbate. Kapag nakakabit yung butterfly, mahirap po tanggalin yung elbow ng mga motor. Pero depende rin sa mga motor. Ang diskarte namin dito hindi na namin talagang tatanggalin. Andyan na mismo sa butterfly. Ililihis lang namin. Ayan, gaya nga ng nasa picture. Sisimulan namin i-welding yung naputol na elbow. Yung inuna namin yung kabila, yung upper part, tapos mamaya i-welding na rin namin yung sa ilalim, yung part na hindi na abot ng welding ng nasa ibabaw. At yan nga, pwede natin siyang baliktarin. Dito naman sa part na to yung kaninang part na hindi natin na welding, dito sa part na to mawi-welding na natin kasi binaliktad na natin yung elbow. At tips lang mga boss, no, pag magwi-welding tayo ng elbow, wag natin isabay yung bakal na pinagkakabitan natin ng bolt, yung umiipit doon sa elbow. Kasi kung masabay natin yan pag welding, baka hindi yan sumakto doon sa butas doon sa makina na pagkakabitan. Ang kailangan lang natin gawin yung talagang nag-crack na bakal, yung naputol, yun lang ang ating i-welding. Pagalingan lang siguro to ng pulso mga boss, kasi pag medyo nanginginig kamay natin talagang siguradong butas ang i-welding natin. Ito
to, last part ng pag-welding natin, pinaikot natin. Kailangan kasi boss na walang leak yung hangin kapag gumandar na yung motor, kaya talagang ginagawa nating solid yung mga welding paikot. Ayan, tapos na siya mga boss. Ang kailangan na lang natin i-grind siya para medyo kuminis rin ng konti kahit papano. Hindi naman natin siya pwedeng i-grind ng todo kasi baka mabutas na lang ulit. Ayan, so i-grind natin, then ready na siya ikabit. Ang ganitong mga DIY mga boss sobrang simple na lang dun sa mga talagang gumagawa nito. Ang video natin mga dagdag idea lang para dun sa mga beginners na nagwe-welding o kaya gusto nilang sila mismo yung trumabaho nung mga ganitong trabaho. Kasi kung pupunta ka pa ng shop, talagang magagastusan ka. Ayan mga boss, natapos ng pag-grinder, so pwede na siya ikabit. Meron na po tayong finished product. Ayan, siguro pinapalamig lang ng welder bago niya ikabit. At eto nga mga boss, nakakabit na siya. Nahigpitan na rin siya. Pasensya na, hindi ko na na-videohan yung paghigpit, yung pagkabit niya ulit. Pero yan, solid na solid po yung welding natin, walang leak yan, walang singawan. Nga pala mga boss, kung pwede subscribe din naman ako sa aking YouTube channel. Thanks for watching.